patuloy na naglalagablab ang mapaminsanang wildfire sa Colorado. Sa sobrang lawak ng lugar na apektado ng sunog na nagsimula pa noong Sabado, nasa 32,000 na ang lumikas. May mga lumikas na rin mula sa kalapit na US Air Force Academy. Hirap ang mga bumbero na apulain ang sunog dahil sa lakas ng hangin. Sa Florida naman, ilang lugar ang nalubog sa baha matapos manalasa ang isang bagyo. Humampas ang malalakas na alon noong kasagsagan ng pag-ulan. Libu-libong residente rin ang pinalilikas mula sa kanilang tahanan. Hindi lang po mga bata at matatanda ang pwedeng pumasok sa eskwelahan. May paaralan na rin ngayon para sa mga sanggol. Ang layon ay malinang ang kakayahan ng mga baby sa mga aktibidad na angkop sa kanilang edad. Nakatutok si Susan Enriquez. Ang mga sanggol na ito na nasa 3 hanggang 6 na buwan pa lang, abay nag-aaral na. Infant Development Program ang tawag sa klaseng ito sa UP Child Development Center. Sa ika-3 buwan daw kasi ni baby, maaari na ma-stimulate ang kanyang skills. At certain ages ng mga bata, meron silang mga developmental characteristics na dapat nakikita mo na sa kanila. So sa 3-month-old, tinutulungan namin na stimulate para mas ma-develop pa nila yung skill nila. Idinisenyo ang classrooms para makatulong sa development ng skills ni baby batay sa kanilang edad. Bawat corner merong function na kailangang magampanan doon sa pag-interact ng bata. Meron ding kailangang mangyari. They need to move and to explore their what their body can do. Malaki daw ang pagkakaiba ng CDC sa ibang daycare centers. Sang-ayon daw kasi sa pangangailangan ng isang sanggol ang kanilang approach. Meron talagang routine yung mga bata. They really go through a class. Meron silang meeting time, story time, pero may dagdag na sleeping time at bath time dito sa infant class. Ayon sa isang developmental pediatrician, nakakatulong ang ganitong programa para madaling makita ang developmental progress ng isang sanggol. It is basically really stimulating muna the sense of vision, sense of hearing, and even the motor skills. Kasi nababantayan nila kung ano yung mga nagagawa ng baby, pati yung behavior niya. So, more or less, ma-identify nila kung medyo tumataliwas o nadidelay or nagiging advanced yung bata sa kanyang kakayahan. Ito ang dahilan kaya sina Mia Nuki at Monica Rayala sa CDC pinagkatiwala ang kanilang mga baby. Parang mas well-developed sila, tapos parang socially aware sila, mas nakakabagay sila sa mga iba't ibang klaseng tao. Na-enhance po yung mga, kung ano yung mas gusto nilang gawin, yun yung mas nade-develop. Holistic yung approach, so lahat ng developmental stages ng bata nakikita. And then also kung merong delay, malalaman din nila. Si Iris Moya nga nagtapos sa CDC ang panganay na anak at dahil positibo raw ang nakita niyang epekto nito, in-enroll na rin niya ang kanyang pangalawang anak. We were happy with the results. May structure, yung like the playtime. We know they're trained for child development. So, kampante ako na maganda yung ginagawa nila for the child. Dekada 70 pa raw sinimula ng UP ang ganitong programa bilang bahagi ng kanilang pag-aaral sa child development. Limitado lang ang tinatanggap kada semestre. Kailangan magpalista at sumasa ilalim din daw sa screening ang mga bata at kanilang magulang. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Tumanggi nang magdetalye si Interior Secretary Jessie Robredo tungkol sa kalagayan ng Jordanian journalist at 2 Pinoy crew na umano'y nasa kampo ng Abu Sayyaf. Alang-alang na rin daw iyon sa seguridad ng 3. Nakatutok si Michael Fahati. Tikom ang bibig ni DILG Secretary Jessie Robredo kaugnay sa kalagayan ng Jordanian TV reporter na si Baker Atiani at 2 Pinoy na crew nito. Kung sila ba ay nagsasagawa lamang ng interview o tuluyan ng binihag ng mga Abu Sayyaf. Ako. Sir, kasi parang conflicting po talaga yun. Shut up ako doon. Bakit, sir? Bakit na, sir? Patayin nyo lahat yung camera. Hindi, sir. Yung ano po pwede sabihin? Patayin nyo lang yung camera. Diyan na-answer. Hirit pa ng mga mamahayag kung may natanggap na ba silang ransom demand mula sa grupo na kasama nila Atiani. Mr. Ransom? Wala hong ganyang usapan, pero yun nga amin yung pag-agam-agam, mas
hindi ho siya pinag-uusapan, mas mabuti para sa lahat. Ayon kay Robredo, mas mahalaga sa ngayon ang seguridad ng tatlo na hindi mo na ilantad sa publiko ang mga detalye ng kanilang tunay na kalagayan. Interest of their safety, it's best that we leave the issue alone at this time. Alala naman ang ilang kaanak at kababayan ni Ramilito Vela, ang cameraman ni Atiani na Pilipino na taga Camarines Sur. Hiling nila ang kaligtasan ng grupo. Rin po ay nananawagan sa ating pamahalaan dahil po kung sila man ay humihingi ng ransom ay wala po kaming kakayahan at talaga po ang mga batang ito ay kaya nandoon na nagtatrabaho lamang. Kung may mananagot man daw sa insidenteng ito, ipapagpaliban muna nila ang usapin hanggat nasa kamay na ng mga otoridad at ligtas ang grupo. Pero may hirit na patama ang kalihim. Saka na lang ho pag-usapan kung ano yung pinag-umpisahan at kung ano yung gagawin. Kasi dagdagan ko lang ho yung impormasyon. Ang katunayan, yung pumunta ho rito, turista, walang work permit. Sino po si Bakit? Si Atiani ho, wala akong work permit dito. Kidnap, under custody. Doon na, hinto na. Michael Bahati, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Nag-reunite ang sikat na 90s girl band na Spice Girls para i-launch ang isang musical sa London. Bakas ang saya kina Melanie Brown, Melanie Chisholm, Jerry Halliwell, Emma Bunton at Victoria Beckham nang muling magsama-sama. Tampok sa inilunsad nilang musical na Viva Forever ang mga pinasikat nilang kanta. Ang Spice Girls daw mismo ang nagka-idea para sa musical. Pero hindi ito tungkol sa kanilang buhay, kundi sa kwento ng 4 na characters na nag-audition para sa isang reality show. Ang producer ng Mamma Mia ang siyang magpo-produce ng Viva Forever. Mamaya alamin kung sino ang sexiest Pinay ng isang men's magazine ngayong taon sa pagbabalik yan ng Chika Minute. Abangan! Disneyland? Posible nga bang maitayo sa Clark sa Pampanga? 10 estudyante ng high school sa Valencia sa Negros Oriental. Sinapian daw. Sino kaya ang sexiest Pinay ngayong taon? Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 Oras.